Good day sa inyo mga boss madam. For today's video ay dadayo naman tayo sa Caloocan. At syempre kasama ko ang aking Aerox na tipadyak. Kaya tara, samahan niyo ako. Napahinto nga pala ako sa aking pagpapadyak dahil yung pagkakatali ko sa aking welding machine ay napakaluwag pala. Kaya itinali ko ito ng mabuti para di na malaglag. At yung ibang tools na dala ko ay sa basket ko na lang ipinagkasya. At okay na ang lahat. So tara, samahan niyo ako gamit ang aking Aerox na tipadyak. Samahan niyo akong lakbayin ang syudad ng Caloocan sa Libis Espina. O diba, mula Katmon papuntang Caloocan, nagkaroon tayo ng kliyente dahil sa tulong yan ng aking kaibigan at kumpare na si Edward Katina. Kinontak niya ako at tinanong na kung kaya ko daw ba gumawa ng roll up. Ang sabi ko, marunong tol, saan ba lugar yan? Ang sabi niya, Caloocan pre. Ang sabi ko, ano pa lang nangyari? Ang sabi niya, nabulok lang pre dahil sa katagalan. At dahil sa nirefer ako ng aking kumpare at nagtiwala siya na kaya ko yung i-repair, ay 100% guarantee na hindi ko siya ipapahiya. Nandito na pala ako sa crossing sa Sangandaan, Caloocan. Napansin ko nga yung katabi ko may sariling driver. Inisip ko buti pa siya, mapapasana all ka na lang talaga. Take note, sa jeep pala siya nakasakay. Hindi pa nga naka green light pero umarangkada na sila. Sila ba yung mga tinatawag yung kamote? At paliko na nga ako sa 999 shopping mall. Hindi pala ako pamilyar sa lugar na to, kaya nagpa-sketch ako kay parang Edward kung paano pumunta rito. At bago nga ako napaarangkada pababa ay may isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Naputol yung kable na pinapepreno ko sa likod. Buti na lang at angkas ko si Lord. Hindi niya ako inayaang mapahamak at madisgrasya. Sobrang lalim pa naman ang pagbaba sa kalsada. Kaya inakay ko na lang ang aking Aerox na tipadyak. Ang sabi pala sa akin na parang Edward, doon ko na lang siya antayin sa pagbaba ng kalsada. Medyo hiningal ako doon At ito na yata yung tinutukoy ni parang Edward na ire-repair ko na roll up. Mukhang palitin na pero kaya natin yan i-repair. Ako pa. Ilang minuto nga lang ay dumating na ang aking kumparing si Edward. Kinontak niya na rin pala si Ma'am Jennifer na may-ari ng store na kanilang uupahan. Nag-uusap nga po kami ni Ma'am Jennifer para sa magiging plano. At dahil sa gusto ko na makatipid ang ating kliyente, i-repair ko na lang ito na walang binibiling materyales. Ayos ba? Ito, ano ba kailangan bakal yan? Pero pwede pa ho yan. Imbis na gumastos si ma'am para sa pamili ng materyales, ay sinabi kong pwede pa ho yan at magagawan pa ng paraan. Tinanong nga ni madam kung bakit naka-video ako. Naka-vlog ko kayo. Kaya tara, nagsisimula na ako. At pagbaba ko nga ng roll up ay biglang bumigay yung pinaka-angle bar nito. Nagkating nga po ako ng papintana sa bandang ilalim ng poste. At dito ko na rin po ilalabas yung pinaka-ilalim ng roll up na tatanggalin natin. Dahan-dahan ko nga itong ibinaba dahil sa medyo matilim na yung bakal na hinawakan ko. Pasintabi nga rin po sa mga welder fabricator na kagaya ko na kung may makita ho kayong mali sa pag-repair ko ng roll up, pinapayagan ko ho kayo na magbigay ng advice at diskarte para sa akin. Sigurado na magiging malaking tulong yun para mag-improve pa ako sa mga ginagawa ko. Tinaking ko nga po pala yung sa bandang gilid ng roll up dahil sa magtutuloy-tuloy ho itong umangat kapag binitawan ko. Umalis na rin agad si Ma'am Jennifer dahil sa hindi pa daw siya nakakapag-almusal. Kaya si Maring Rachel na lang na asawa ni parang Edward ang nagbantay sa akin. Habang gumagawa nga ako ay may dumaang Aerox sa pinakaharapan ko. May ganyan din ako May angkasan din sa likod pero may basket ka lang sa harapan. At una ko nga pong nirepair yung pinakailalim ng roll up. Okay pa nga ito at magagawan pa ng paraan. Kaunting pukpok lang at ayos na. Idudugtong ko nga lang po ulit yan sa pinakailalim ng roll up. Itinakin ko na rin po ito dulo-dulo para sa hindi na po ako mangalay kakahawak. Tinadtad ko na rin ho ito ng welding para sa mas tumibay pa ito. Pati po yung pinakailalim ay nag-welding na rin ako. Kapag nag-welding ka talaga hindi may iwasan na mangyari ang mga ganito. May pumasok na pinakatalsik na welding sa pinakaloob ng long sleeve na suot ko. Sus, wag kami Jaylon, pineflex mo lang yung ab mo. Nag-iba na nga ako ng posisyon dahil sa baka maulit pa yung nangyari. Tinadtad ko na rin pala ng welding yung pinakaloob nito para sa karagdagan tibay. At ito na nga, tapos na. Pintura na lang ang kulang at magmumukha na itong bago. Ayos ba mga boss madam? Kinuha na nga rin ho ni madam yung pinaka-cellphone number ko. Kukontakin daw niya ako agad dahil sa mga may ipapagawa pa siya. At ang huling bagsakan. Thank you! Thank you!